So, despite na hindi tayo nagtatagumpay mga kababayan sa mga rallies natin at nakaupo pa rin nga ang diktador, ito nga nakikita na si Trump at saka si Vladimir Putin ang pwedeng maging naku, tatanawin natin 'tong malaking utang na loob. Kasi si Putin ang in charge sa pagpapakulong sa mga ICC judges at nakikita nga po ni Spock Sari Roque na pwede talagang ipakidnap yan, right, ni Putin, yung mga judges na yan, no? May papupuntahin si Putin sa Netherlands, maniniktik, at pag nakita nga, wag talaga magkakamaling pakalat-kalat yung mga ICC judges. Or maybe mag-uuwian sa mga bansa nila. Venezuela, yung isa taga Japan, baka may utusan si Putin kidnapin mo yan, dalhin mo sa Russia at ikulong natin. Ginawa nga nila kay Duterte Si Duterte na nanahimik sa Pilipinas, hindi naman sakop ng ICC. Dinala, pupuntang ICC. Kinidnap. Ang ginawa kay Tatay Digong, kidnapping. Hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Dapat protektahan ni Marcos Jr. ang mga Pilipino sa loob ng bansa natin na huwag kakantiin at huwag gagawa ng masama ng foreign powers. Hindi lang pinotektahan, hindi na nga pinoprotektahan ni Ngiwi ang bansang Pilipinas laban sa mga pwedeng lumusob, ibinigay pa, inihatid pa, ay demonyo ka talaga. Right? So anyway, hindi lang si Putin ang may kakayahan na gumanti for PRRD, ito ring si Donald Trump. Ayun na nga, pinilayan na. Hindi wala nang access sa mga Gmail, di ba? Ang Google naman ay nasa US. Wala nang access sa Gmail accounts at saka sa kanilang information technology at mga computer technology nila, di ba? Internet and Computer Technology or ICT, ang ICC, ang mga bank accounts pa nila na freeze pa, pati yung mga visas denied, pati yung mga kamag-anak nila hindi rin pwede makatungtong ng anemika. So, pilay na pilay, hindi nga maka-order ng pagkain sa Uber. Kung saan ba ang Uber? Uber ba is a US company? Basta hindi maka-order. Wala na. Ang mga credit cards nila, wala na, pilay na. So, marami sa mga ICC judges ang pwedeng hindi na makapunta ng ICC kapag kailangan magtrabaho or umalis agad ng ICC bago pa mahuli ang lahat. Plus, di ba, sentensyahan pang ikukulong ay magsipaglayasan na kayo. Baka mamaya nagdangangambay yung mga yan, harangin sa airport, kung ano-ano pa, no? Pero ito nga po, ayun na nakikita ni Spock Sari Roque, na simula na ng pagguho ng International Criminal Court. Mukhang magsara yan. Hindi kasi pwede na may tarantadong korte sa buong mundo na maghahari-harian at magmamando na ikulong yan si Putin. Hindi naman sakop si Putin ng ng ICC or ang Russia, hindi sakop ng ICC Tapos magdidesisyon tong siga-siga na korte na kidnapin yung kulong yung Putin na yan kasi lumabag siya sa sa human rights ng mga Ukrainians or something. Okay? Pero pwedeng gawin ni Putin at ng bansang Russia ang ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Kinidnap, dinala, pwede rin gawin yan sa mga ICC judges. Ito yung article, basahin natin at pakikinggan din natin mamaya si Spock Sari Roque, mga kababayan. Hari Roque, pwedeng gawin ng Russia sa mga ICC judges ang ginawa kay FPRRD. Lintik lang ang walang ganti. The golden rule, mga kababayan. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo, ay hindi yata alam ng mga ICC judges. And even ang ICC nga, ng criminal court na lintik na yan, hindi yata nila alam ang golden rule, mga ating, from Confucius to Jesus Christ. Even si Muhammad na prophet ng mga Muslim, yan ang sinasabi. Kung ano ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, gawin mo sa kanila. Kung gusto mong umani ng kabutihan, gawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa. And that applies to kung ayaw mong may gawing masama sa iyong kapwa mo, huwag kang gagawa ng kasamaan sa kapwa mo. Tarantado ka pa ng ICC. You get the point of Jesus Christ and Confucius and Muhammad? Yan. Mula pagkabata, tinuturo sa atin ng golden rule. Ina ninyo! Hindi kayo pwedeng maghari-harian sa mundong ito. Shutdown kayo. Dapat kayong sunugin. Dapat kayong masuhin. Maging ground zero yung building ninyo or what? I-abolish, i-shutdown, magsara, ikulong, parusahan, mga tarantado. Kayo naman ang ICC naman ay nag-ooperate dahil lang sa donasyon
Paano magiging fair ang mga yan ay tumatanggap ng donasyon? Kung ako si Tarpulano at magbibigay ako ng pera sa kanila, paano nila ako ikukulong? Next year, hindi ko sila bibigyan ng pera. Di ba ganon? O, ano ikukulong mo ako? Ay, binibigyan kita ng bilyon-bilyon, pukin mo ka. Yan ang mahirap sa korte na tumatanggap ng donasyon. Hindi sila magiging fair. Okay? Kung criminal yung nagbibigay ng pera sa kanila, hindi nila parurusahan yan kasi they are just up for the money. Hindi sila magiging operational kung wala silang datong. Paano silang kumikita? Right? Maybe may nagbabayad sa kanila para meron silang ikulong at baka yan ang ginawa ni Ngiwi Jr. Yan ang ginawa ng mga kakamping at saka ng mga NPA. Right? Lalo na magkakasabwat sila ngayon. Sino ang taga-finance ng mga kalaban ni Tatay Digong? Aside from the oligarchs, di itong gobyerno ni Ngiwi. Ginit the former presidential spokesperson na Attorney Harry Roque na may legal at historical na batayan umano kung bakit maaaring gawin ng Russia sa mga ICC judges at prosecutor ang ginawa ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sapilitang pagkuha ng akusado upang litisin kahit wala sa teritoryo ng hukuman kasi may mga nangyari ng ganito in the past na I think panahon pa ng mga Nazi. Right? Yung may kinidnap noon ay nilabag nga yung karapatang pantao, sasabihin ay okay lang nakidnapin ka. Parang ganun yun eh. Okay lang nakidnapin ka. Ikaw naman ay bibigyan namin ng karapatan na sa patas na paglilitis. Basta bit-bit ka namin. Ito, may paglilitis naman kaming gagawin patas to for you. Pero pag nag-decide kami at napatunayan namin guilty ka, ay diretso kulong ka pa rin. Tarantado, di ba? Ayon kay Roque, malinaw na hindi kailanman naging miyembro ng ICC ang Russia. Never pala eh. Unlike the Philippines, naging miyembro tayo pero tumiwalag tayo. Sipin mo, hindi naman, ang tingin natin nun, mahirap na bansa tayo tapos nagbibigay tayo ng donation. Siyempre mag-aambag ka miyembro ka, sasabihin ng ICC, gusto nyo maging miyembro ng aming international organization na kapag kinailangan nyo kami one day, kapag ang bansa ninyo ay 'di ba? May mga demonyo diyan at may gusto kayong ipakulong kailangan niyo kami. Edi magbigay kayo ng donasyon kung gusto niyo maging miyembro namin. Kumbaga yung ere. Naging part ako ng ganyang grupo mga kababayan at ito lang yung yung parang analogy nga or comparison. Meron noong mga grupo ng LGBT na mayabang sila. Nasabi, Maui, kung gusto mong maging miyembro ng grupo namin, mag-donate ka. May buwan-buwan kaming ambagan. May monthly dues. Ganon. Say for example, 1,000 monthly. Sabi ko, what's in it for me? Sabi ko, anong kapalit niyan? Alam mo sagot sa akin? Huwag mong isipin kung ano magagawa ng grupo para sa iyo. Ganito yung pambubudol nila. Ang isipin mo kung ano ang magagawa mo para sa grupo natin. Magiging part ka nito, dapat may ambag ka. So, ano ibig sabihin? Dapat ako ay i-maintain ko ang aking reputasyon, ganun. Dahil kung ako ay baklang walang hiya, tatanggalin ako sa grupo. Actually, magiging paborable yun sa akin kung tatanggalin nila ako, wala na akong babayarang 1,000 monthly. Tama? Sabi ko, anong mapapala ko kung sasama ako sa grupo nyo? Ang sagot agad sa akin huwag mo isipin yung mapapala mo. Ang isipin mo kung anong may tutulong mo sa grupo natin. Kung ano may ko-contribute mo. Ayun pala, 1,000 monthly. Tapos sabi nila, hindi ka makakasali sa mga gay pageants kapag hindi ka sumali sa grupo namin. Sabi ko, fine. Magagastusan ako pag may gay pageants kayo, magre-ready ako ng gown, ng costume. Ha? Magpapaganda ako, di ba? Mamamasahe ako papunta sa lugar kung saan kayo may pageant. Tapos matatalo pa ako, hindi pa sigurado kung mananalo, di nalugi pa ako. Pabor pa rin sa akin na hindi ako makasali ng mga pageants nyo. Kuha nyo, mga kababayan. So, at the first, I was giving contribution. Pero sabi ko, mga maanomalya yung mga leaders ng grupo ng LGBT. Kasi, okay, nakalikom na tayo ng pondo, mag-swimming tayo. Yun yung parang annual na activity namin. Mga ko, may share ko lang sa inyo, no? Taunang activities namin ay may pa-swimming. Sabi ko nung patapos na yung taon, ba't kayo December magsa-swimming? Ba't tayo December magkakaroon ng bonding moments or team building through mga swimming? Ang lamig-lamig. Kaligtig na tayo sa ginaw.
Hindi do'n tayo sa hot spring, ganyan-ganyan, sa Calamba, Laguna. Shout out sa mga taga Laguna. Okay, hot spring naman, 'di masyadong malamig, 'no, at masarap naman yung gano'n, may swimming ka during the holidays. Ating ang piniling resort, Chipanga. Ang pangit ng resort na pinili. Sabi ko, teka muna, ang laki-laki na ng nalikom nating pondo ah. Tapos humingi kami ng liquidation. Tapos parang over yung computation, ganito kamahal yung resort. Sabi ko talaga, 20 mil na yung resort na yun. Ang pangit-pangit, ang liit ng swimming pool. Hindi pa ganun ka-warm yung tubig. Reklamo ko ng reklamo, tinanggal ako. Tinanggal ako dun sa ano, sa grupo. O pinakahinga ko ng maluwag, wala na akong iintindihang 1,000 buwan-buwan, di ba? So, ganyan yung sitwasyon ng ICC. So, mayabang alam yung na-dissolve yung grupo ng LGBT na yun, na nawala. Kasi, kaya pala sila nangangalap ng pera, paghahati-hatian pala ng mga officers. O, na-booking, ganyan ang ICC. Sa tingin ko ha, limpak-limpak ang napapala nila at baka nagkakanya-kanya sila ng hatian na ang kanila pinagmamalaki international court kami, kung gusto nyo maging miyembro namin, kung gusto nyong i-recruit namin yung huwes ninyo para meron kayong karangalan na may huwes kayong tagabansa ninyo, di ba ganun yun? O, eme-eme, o, gusto mo magkaroon ng Japanese na huwes dito, mag-ambag ka, mag-contribute ka para ipagmalaki ninyo yung bandera nyo sa buong mundo na ang isang ang isang Haponesa ay pang-international platform. Ganun. O, gusto mo na miyembro ka nito, Pilipinas? Gusto mong maging international lawyer sabihin mo, si Dilema? Aba, ay magbigay ka ng contribution, milyon-milyon yan taon-taon, mga ate at kuya. So ngayon, magmamalaki, ay meron kaming representative sa International Criminal Court. May isang magaling na Pilipino na abogada na parte, di ba ganon? Oh. Ay, hindi na, oy, tumiwalag si Tatay Digong. Oh, ay ngayon mukhang napipilayan na ang ICC at pwedeng gawin sa mga ICC judges, may rumiresback para kay PRRD, mga kababayan. And huwag niyong kalilimutan, Putin and Trump are friends of PRRD. At ang ginawa kay Tatay Digong, imposibleng hindi nalaman itong dalawa at imposibleng hindi alam ng buong mundo. At imposibleng hindi 'di ba, lagpas kalahati kung hindi man kalahati lang sa mga tao all over the world ang nakakaintindi na mali ang ginawa kay PRRD. Maling-mali. At kung ginawa nila yan kay Tatay Digong, pwedeng gawin sa kanilang leaders, sa kanilang mga presidente, sa kanilang mga, 'di ba, sa kanilang mga tinitingalang leaders nila, prime ministers, kings and queens. Isipin niyo, mga kababayan, kung halimbawa yung hari ng Britanya, hari ng England, ikulong ng ICC. Halimbawa si King Charles, right? Oh, yung anak ni Queen Elizabeth. Halimbawa ay i-frame up. Pinegi bumbum niya yung kanyang jowa na sino ba yon? Yung pinalit kay Diana. Sino yan? I forgot her name already. Yung kabit lang dati ni Charles, the Queen Consort, kung tawag sa kanya. Kunwari tinegi niya yon, yung pala frame up lang, hindi siya ang tumegi, ibang tao, pinalabas na tinegi niya. Oh, kadali man lagyan ng fingerprint yung mga kutsilyong ginamit or what. Oh. Tapos, talagang tumegi ng Queen Consort. Oh, sino nga yung reyna na, yung ngayon, yung, may tawag sa ganyan eh. Oh. Oh, ikulong si King, 'di ba? Papayag baga ang mga si Camilla Parker Bowles? Si Camilla, right? Si Queen Camilla. Oh, Queen Consort. Oh, ating, anong nangyayari? Hindi papayag ang England. Hindi papayag ang Great Britain. Plus 5 points na sumagot sa ating quiz. Hindi papayag. Camilla Bowles. Tama ko? Camilla Parker Bowles? Maybe let's check. Para nakikita sa discussion natin. Camilla Parker Bowles. Oh, yan. Queen Consort of United Kingdom. So papayag ang ito yung pumalit kay Princess Diana. Ito yung naging escabeche lang noon, pero siya na siguro magaling tong umibabaw, no? Or maybe talagang love na love siya ni Charles. So, sipin niyo kung ikukulong si Charles dahil kunwari tinegi ito. Papayag ang England? Hindi Oh, so nag-iisip yung mga, 'di ba, yung iba't ibang bansa na kailangang i-take down yung poke ng inang abusadong korte na yan.
Nagbibigay na nga tayo ng 40 contribution sa korte na 'yan tapos puwedeng maging banta sa buhay sa atin. 'Di uy, take down na 'yan, 'di ba? O puwede yung ginawa kay Duterte puwedeng gawin sa atin. Pues gawin din natin sa kanila ang ginawa nila kay Duterte. Yan yung principle na dinidiscuss ni Spokes. Okay? So let's read some more and then let's listen to Spokes. Ipinaliwan ang legal na basihan ay dahil nga po nililitis nila si President Putin nang hindi naman po miyembro ng ICC ang Russia. Similar with PRRD kasi nag-quit na ang Pilipinas. Ipinaliwanag niya dahil sa pag-issue ng warrant laban kay Putin, itinuturing ito ng Russia bilang banta sa kalayaan ng isang pangulo na wala umanong legal na jurisdiction ng ICC. So, yun na, kakababanggit ko lang. Banta sa atin yan. Kailangang take down na yan. O, biro mo, ipapa-aresto nila ako. Hindi naman ako miyembro ng... Ay kasi pumatay ka kasi ng mga taga-Ukraine. Yun lang ang palusot ng ng ICC. Punyeta kayo, naghahari-harian. Siguro maraming pera na yung no ICC kaya feeling nila apaka-powerful nila. Ay nagkamali kayo ng tinatarantado. Baka nga mamaya si Xi Jinping, rin nila. And even yung yung leader ng India, presidente ba? Lahat yan, yung nasa BRICS. Delikado yan. Oh. Parang grave coercion po yan kasi nga binabantaan ng ang kalayaan ni Putin dahil nag-issue ng warrant of arrest na wala namang legal na basihan. Iniuugnay ni Roque ang usapin sa sinapit umano ni Tatay Digong na ayon sa kanya ay kinuha, dinala sa The Hague nang hindi dumaan sa lokal na hukuman. Kasi yun yung Rome Statute, di ba? Dapat litisin muna si Tatay Digong sa Pilipinas and if found guilty, diretso na sa ICC. Oh, and also kapag hindi na umiiral kasi ang justice system sa Pilipinas, kung ang Korte Suprema ay inutil na, which actually parang ganun. And hopefully not. Ha? Oh, kasi dapat ini-impeach na tungiwi na ito para makapag-desisyon din ng ang Korte Suprema ng Pilipinas. Pero kung magiging walang hiya ang Supreme Court, then maybe kung may impeaching iwi pero mali ang desisyon ng Korte Suprema, pa-ICC na singiwi. Oh, dagdag pa niya, binaliwala mismo ng ICC ang issue ng paraan ng pagkuha, yung pagkidnap kay Tatay Digong, ipinagpatuloy ang paglilitis. Ang sinasandalan ng ICC ay baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado. Basta ang importante, mabigyan ng patas na paglilitis. Di bali nang kinidnap namin si Digong, basta bibigyan namin siya ng fair trial. Fair ba yung trial kay PRD? Hindi pa sila nagta-trial, wala pa yatang trial. Parang nag-usap-usap lang sila, nagbigay lang sila ng desisyon doon sa interim release. Hindi lang naman Amerika, hindi lang naman Israel, hindi lang naman si Marcos. Pwede rin gawin ng Russia sa mga judges at prosecutors ng ICC. Binigyan din niya, yari. Dalawang judges ngayon na naglilitis sa kaso ni Tatay Digong ay kasama doon sa nansentensya ng hukumang Russia. So, GABA. Talaga ha? Di, 15 years kayong kulong. So, may mga lilitis kay PRRD ng mga judges na ipapakulong ni Putin. Gaba talaga. Hindi pwedeng na pag si Tatay Digong okay lang ang kidnapping. Pag judge at prosecutors ng ICC ay hindi pwede. Kumbaga, justice, 'di ba? Justice for one is justice for all or something, 'di ba? Dapat ang hustisya ay para pantay. Kinidnap nyo si Tatay Digong at binigyan nyo ng fair trial, kikidnapin din kayo ni Putin at bibigyan din kayo ng fair trial. It applies to all, di ba? Kung ayaw ninyong kayo'y makidnap, ayun. Tama to. Kung ayaw nyo, mga ICC judges na ipakidnap kayo ni Putin, palayaan nyo si Tatay Digong dahil mali ang pamamaraan ng pagkuha nyo sa kanyang pagkatao or katawan. Maling-mali ICC at nagmamasid ang mga world leaders sa kamalian nyo at para hindi kayo magpatuloy sa abuso nyo ay So, hopefully sabay na gumuho ang Kastilyong Buhangin na tinitirhan ng mga adik dyan sa tabi ng ilog, Pasig, at ang Kastilyong Buhangin ng ICC na ito, no, sa The Hague. Let's listen ng konti kay Spokesari Roque, mga kababayan. Bagamat malinaw na si Tatay Digong ay kinidnap ng mga bangag na administrasyon ni Marcos at sapilitang idinala sa The Hague dahil wala pa ngang mandamiento de aresto nung panahon na nakuha si Tatay Digong.
At gaya ng sinabi ko sa isang post, ngayon ko pong nalaman sa aking informante na madaling araw ng 11 nang kinuha nila ang ICC arrest warrant. Bakit? Kasi kung kukunin nilang mas maaga yan, malalaman ni Tatay Digong at magkakaroon ng remedyo sa Korte Suprema. At ako naman po, sasabihin ko sa inyo, handa na sana kami sa isang petisyon kapag nga inaresto si Tatay Digong. Kaya lang, hindi namin akalain naman talaga na didiretso na nila sa dahig si Tatay Digong. Ang buong akala ko, ihaharap pa sa lokal na hook. Sorry, nakamute ba? Sorry. Ang sinabi ko doon mga kababayan, pasingit ng konti, pasensya na, nakamute pala. Ang sinabi ko doon, madaling araw pala kinidnap si Tatay Digong ng March 11. Madaling araw kinuha yung arrest warrant ng March 11. Yung March 11, kinidnap si PRRD. Kung yung arrest warrant ay kinuha prior to March 11, mapaghahandaan ni na spokes at saka ng legal counsel ni PRRD. Halimbawa, March 1 kinuha or maybe kahit February pa. Mapaghahandaan nila yung aresto ni Tatay Digong, no? Makakapagpetisyon na hindi dapat arestuhin si PRRD. Kinuha nila ng madaling araw, kumbaga yung mismong araw, mismong kaorasan nakikidnapin si Tatay Digong para hindi makapag-ready ang mga abogado ni Tatay Digong at hindi makapalag. Okay. Human. Dahil yan naman po nakasaad nga sa Article 54 ng ICC. Pero hindi na nga po sinunod pati ang Rome Statute at diniretso ng kinidnap si Tatay Digong. So malinaw po talaga, kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong at ngayon hindi nagiging issue yan. Kasi nga po ang sinasandalan ng ICC, baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado, basta importante mabigyan ng patas sa paglilitis. Ngayon, puntahan natin itong kaso ng ICC prosecutor, si Karim Khan at mga judges. Ang problema, sila po'y nasentensyahan na, in absentia. So, pwede naman sila magreklamo na mayroong violation of due process rights, no? Dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataon na marinig. Pero pwede bang gumalaw ang Russia para ipatupad yung sentensya sa kanila? Well, gaya ng ginawa ng Israel kay Eichmann, gaya ng ginagawa ng mga Amerikano sa mga pinapadukot nila sa mga foreign territories sa bisa ng isang warrant of arrest na inisyu ng isang hukumang Amerika, syempre, kung nagagawa ng Amerika yan, kung nagagawa ng Israel yan, kung ginawa yan ni Marcos Jr. kay Tatay Digong, pwede rin gawin ng Russia sa mga judges at prosecutor na ipadukot din sila. At siguro ang gagawin nilang depensa ay kinakailangan magkaroon naman sila ng paglilitis para madepensahan sila. Pero yan po ang diferensya. Kapag kinonsinti natin ang kidnapping at hindi natin kinuwestiyon kung tama ba ang pagkikidnap para magkaroon ng jurisdiction ng isang hukuman. Hindi lang naman Amerika, hindi lang naman Israel, hindi lang naman si Marcos Bangag administration na pwedeng gumawa niyan. Pwedeng gawin din yan ng mga Russians laban sa mga mahistrado at mga prosecutor ng ICC. Yan ang sinasabi ko. The golden rule. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, huwag mong gawin sa kanila. Kung ayaw mong ngiwi junior, na one day makulong ka rin sa ICC or somewhere pagtanda mo, kung ayaw mong maresbakan, ay ayusin mo itong pagkakamali mo. Mystery sa akin mga kababayan kung bakit galit na galit kay Spokes ang Team Alpotera at mga double agents. May kakampi naman ni Tatay Digong eh. Kaya nga nagsistay in the Netherlands yan para maramdaman at least alam di ba ni PRRD na si Spokes Sariroque ay nasa Netherlands din for him. Matalinong abogado at hindi naman bumabaliktad kay Tatay Digong. Bakit kaya siya inaatake ng Team Alpotera? Ng mga nagkukunwaring Duterte supporters. Isa yun sa sign mga kababayan na peke ang isang Duterte supporter kapag galit kay Spokes. Walang ginagawang masama si Spokes Sariroque. In fact, siya pa nga yung source ng ng wisdom ng mga Pilipino, 'di ba?
nagma-matter ang opinion niya, ang legal opinion kasi nga abogado. At lumalaban, nagtatago dahil ginigipit ng Marcos Jr. administration. Isa sa mga nagtatago, isa sa ginigipit. Pero bakit galit sa kanya ang ilang mga Duterte supporters? Hindi kaya dahil mga tao sila ni Mangga? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.